Si Marbil, obviously ay isang taong walang sariling paninindigan at walang prinsipyo. Nakakahiya, PMA graduate pa naman, pinaaral ng bayan. Napakaganda nung letter ni Vice President doon, at kung ako si Marbil, mamamatay ako sa kahiyaan. Mahihiya ako talaga. No? So, itong si Marbil kasi nilagay niya sa kapahamakan ng Vice President. But again, si Marbil obviously ay isang taong walang sariling paninindigan at walang prinsipyo. Nakakahiya, PMA graduate pa naman, pinaaral ng bayan. Pero I look at him and I see past him and I see Bongbong Marcos. Ano ba nangyayari dito? Politikang bulok na naman. Na gagawin mo yan sa Vice President na yung security niya ay ilalagay mo siya sa kapahamakan, pati yung mga anak niya nakunan pa ng picture, yung mga menor na edad. So nakikita naman natin, very consistent naman, hindi naman bobo ang Pilipino. Nakikita natin na iniipit ang Vice President. So sasabihin ko kay Marbil, Sir, at saka kay Bongbong Marcos, kapag kami nangyari sa Vice President namin, na 32 million Filipinos ang bumoto, kayo ang sisingilin namin. Yun. At saka ito pa yung sinabi ng Vice President, Marbil, wag kang sinungaling, wag kang magsinungaling. Yan ang nangyari sa ating mga nasa gobyerno, mga sinungaling. At dahil sa leadership ng PNP, alam mo kung ano mangyayari ngayon, ang mga taong bayan hindi na pinagkakatiwalaan because under the watch of Marbil, yung pang-aabuso sa KOJC nangyari. Yung paglusob, yung pagmamalabis, paglusob ng 2 batalyon ng SAF, ng CIDG, may SWAT pa, may snipers, para mag-serve ng warrant of arrest sa isang taong presumed innocent unless proven guilty. Diba? Si Pastor. Ganyang at as a result of that, 2 ang namatay na mga katutubo natin under the watch of this Marbil, no? So, makikita mo na itong Marbil na ito, ang rason kung bakit maraming tao ngayon kinamumuhian at nawawala ang tiwala sa PNP. Pero, at the end of that, is yung command responsibility. At the end of all of this is Bongbong Marcos. Kasi siya yung president. At under his watch, yung tiwala ng taong bayan sa pulis ay babagsak. Katulad nung nangyari sa tatay niyang pasista na diktador na abusado sa poder. Ganon din ang nangyari sa AFP at sa PNP na wala ang tiwala at pagmamahal ng taong bayan sa kanila. Kasi tinuruan ni Marcos Sr. na maging abusado, parang private army niya. At ganyan ngayon ang ginagawa ng anak niya, si Bongbong Marcos. Ganyan na ganyan, sinisira na naman niya ang mga institusyon natin. Unang-una talaga, napakalungkot ko. Kasi under PRRD, sinabi mo rin, the PNP enjoyed their highest trust ratings. Bakit? Di ma-aksidente yon. Kasi ang president natin noon, talagang pwede mong pagkatiwalaan at saka talagang nagsisilbi at hindi siya papayag na aabusuhin ang Pilipino, lalo't-lalo na ng mga pulis. So, nalulungkot ako kasi kilala ko mga pulis. Marami sa kanila nalulungkot sa nangyayari ngayon at nagagalit dahil nagagamit sila. Ang katulad ng Pilipino, mulat na rin ang isip nila. At ang isang isip na bukas na ay hindi na pwede magsarado. It has been a very long journey for the AFP and the PNP for them to have been trusted by the Filipino people, and they will no longer go back. Yan ang pagkakaalam ko, and that is also my hope, na kakaunti lang, naniniwala pa rin ako, may tiwala pa din ako na atin, sa sa taong bayan, ang pulis at ang AFP. And I'm asking the Filipino people to hold their faith. Kakaunti lang yan, para sa atin pa rin sila. Yes, correct. Paano nagawa nila sa Vice President, nagawa nila sa isang pastor na 7 million ang followers, May sariling kapangyarihan ang mga taong ito. Paano pa yung Pilipino na walang-wala? Madali lang yun. Para sa kanila, parang tsinelas lang.
Katulad nung pagbabaliwala ni Bongbong Marcos sa mga kababayan natin na nagugutom at talagang nasalanta ng baha. Mga walang pakialam ito sa mga maliliit na tao. Yan ang nakakatakot dito. Isang gobyerno na korap, walang pakialam sa mahihirap at abusado.